So ito po yung sunod. Dito, speaking of impeachment pa rin ni Sara. Ito. Kung naalala ninyo mga kababayan, marami pong nagtatanong no, na kung bakit wala pang February 6 ay nag-file na. Nung nakaraang araw pa lang, nag-file na itong mga complainant ulit ng impeachment ni Sara. Kasi ganito po yan mga kababayan. Sa ngayon kasi naninigurado po ang mga complainant. Yeah? Marawit TV Vlog, big love shoutout po. Yung mga complainant ng impeachment ni Sara mga kababayan ay naninigurado sila. Tandaan ninyo, ngayon po ay Friday, bukas 7 Saturday. So ngayon, ang inano nila, baka naman kasi pag weekend, wala na naman yung Secretary General. 'Di ba? Hello po, Sir Jose Dagcota. So ang nangyari mga kababayan, nag-file sila ng una. Kasi sinigurado nila kasi baka sabi nga mga kababayan ng grupo ng mga complainant, no? Nila Laila de Lima ng Makabayan Black at iba pa dito sa complaint nila laban sa impeachment ni Sara ay paano kung maunahan sila na merong gawin si Sarang anong tawag doon, yung complaint na walang laman, di ba? Yung mga insufficient complaint, yeah? Paano kung gumawa si Sara diyan, mag-utos siya, ito, utusan kita Kent, mag-file ka ng complaint laban sa akin, pero ang ilagay mo doon, dahil nanuntok ka ng sheriff, dahil gala ka ng gala dyan, gumamit ka ng pera ng taong bayan, dahil kaya gano'n, tapos nagtanim ka ng puno, isang puno lang, hindi naman mapakinabangan ng tao yan, o gano'n na mga complaint ang ilagay ko. So, pag yun ay tinanggap ng pag yun ay tinanggap ng Congress, yun ang mauuna. So, yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na complaint, wala nang kwenta yun. Yeah? Katulad doon sa, kung naalala ninyo, yung complaint ni Chabit, walang nangyari. Kasi may nauna ng palpakan na complaint din ng mga DDS. Yeah? Kasi sila, mga kababayan, ito mga DDS, ganito lang. Sabi ko sa inyo, total pareho naman kayong mga bobo, total pareho naman kayong naniwala na si Digong ay matalino at walang kasalanan. Magkaisa kasi kayo. 'Di ba? Oo. Magkaisa kasi kayo. Total pareho naman kayo. Oo, tama 'yan, Ma'am Irene Santiago, bogus complaint, 'di ba? Oo, yung mga dirty tactic ng politics na mag-file di umano ng complaint na impeachment tapos yung laman puro lang siya travel. Bakit hindi ganito? Halimbawa, gumawa ako ng complaint. Ako po si Kent Garcia, isang ordinaryong Pilipino, mag-file po ako ng impeachment complaint laban kay Sara. Unang grounds, lagi siyang nag-travel, ba't hindi na lang siya mag-vlogger? Diba? So, pag i-check ngayon yan ng Congress, anong grounds dito? Lagi siyang nag-travel, ba't hindi na lang siya mag-vlogger? Edi siyempre, pinangatawanan ng Congress yan. Itatalakayin nila yan ngayon. Di pagtatawanan ng Congress, naman lagi siyang nag-travel, ba't hindi na lang siya mag-vlogger? Pangalawa, nagtanim siya ng puno, mabubuhay kaya yan, bakit hindi niya araw-arawin na diligan? Diba? So, yun ang grounds. Kasi nagtanim ka ng puno, tapos make sure na araw-araw mong diligan at balik-balikan. Kasi kung hindi tutubo yan, kung hindi madiligan, mamamatay yan. Mga ganong complain, yung mga walang saysay. So, syempre, nauna na yan. So, ang nangyari, wala na. Wala na saysay. Di mag-antay na naman sila. Sumusweldo, absent naman lagi, di ba? Mga ganong complain, di ba? So, mga kababayan, hindi po pasok sa grounds yung mga ganon. Diyos ko naman. Napakababaw naman ang rason yun. Di ba? Bakit si Sara tinatawag na vice presidente? Wala namang proyektong ginawa. Ano bang project niya? Siyempre, sasagutin, meron kaya siya yung libro. Yung libro na yon pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata. Yung libro na yon pag nabasa ng lumpo, nakakatakbo. Yung bingot nga, pag nakabasa doon sa libro niya, na straight na ang boses, kaya nga naging chismoso, pinatawag sa NBI eh. Diba? Yung libro nga niya, pag napunit yun, pambalot sa tinapa. Diba? Mga ganong rason, wala yan. Kaya ako, Ma'am Ana Estrabon, hello po. Chupaing, hello po. Nanawagan ako sa mga DDS. Total, pari-pareho naman kayong mga bobo, pareho naman kayong mga utak, at pareho naman kayong DDS.
Huwag kayong mag-away-away. Katulad ngayon, merong Alputera team, merong Maharlika team, merong, alam nyo, nahati kasi ang mga DDS. Kaya, tignan ninyo, yung unang complaint ng DDS para kay BBM impeachment, walang saysay. Yung pangalawang complaint ng mga DDS na hawak ni Chabet, wala, hindi tinanggap kasi nauna yung mga kabubuhan at katangahan eh. 'Di ba? Dapat magkaisa kasi kayo. Yung unity kasi ang pairali ninyo. Kasi bakit kung kanya-kanya kayong agenda diyan, pero pareho naman kayong mga bubong DDS, walang mangyayari diyan. Ito bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, kalaban ninyo si Marcos. Malaki yan, malaki. Palasyo yan Malacanang. Maraming baril, maraming armas, maraming sundalo, may pulis. So, magplano kayo kung paano nyo lusubin para mapatalsik. Kung ang grupo dito, nila Maharlika, nila Banat Bay, nila Maharlika, lulusob una. Tapos hindi nanalo kasi failed, kasi kunti lang sila. Sunod, lulusob naman yung pangalawang grupo kasi na-divide into two ngayon ang mga DDS, mga kababayan. Merong DDS kay Hanilet, merong DDS kay Sara. Kung magsanib puwersa kayo, lumusob doon, may tendency pa na mag-success kayo at ma-defeat ninyo ang Malacanang. Pero kung kanya-kanya kayong agendum, kanya-kanya kayong agenda, sa madaling salita, iba yung dito kay Maharlika, iba yung doon kay Alputera, iba yung kay Sara, iba yung kay Hanilet, walang mangyari. Bakit? Hindi na nga kayo abot 1,000 dyan pag nag-rally sa EDSA, tapos maghati-hati pa kayo. Tignan nyo nga yung 1 million na signature campaign para makalabas si Digong, hindi nga umabot 50,000. So, anong mangyari? Wala. Kaya sa susunod, pag nag-file kayo ng impeachment complaint, laban kay PBBM, isahin lang ninyo. Huwag yung kanya-kanya kayong, ay nako. Kaya ngayon mga kababayan, yun yung impeachment ni Sara na masusundan pa mga kababayan. Ito. Basahin natin ha. Pakinggan natin mga kababayan yung impeachment ni Sara. Pakinggan nyo. 2 impeachment to ha. Dalawang impeachment complaint ang magkasunod na inihain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ipinaliwanag ng ilang complainant kung bakit ngayon nila inihain ang impeachment complaint. Ngayong February 6, ang unang inanunsyong pagtatapos ng 1-year bar sa paghahain ng reklamo. Saksi si Bernadette Reyes. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain sa House Secretary General ngayong unang Lunes ng Pebrero. Unang naghain ng iba't ibang progresibong grupo na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment dahil sa abusado umanong paghawak sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds mula December 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Kabilang dito ang pagwaldas umano ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw noong December 2022. Mahigit 73 million pesos ng pondong ito inisyuhan ng Notice of Disallowance ng COA. Ayon pa sa reklamo, inutos umano ni Duterte sa kanyang staff na gumawa ng mga di makatotohanang accomplishment report na suportado ng gawa-gawang liquidation reports at mga pineking dokumento. Ipinunto ang mahigit 2,000 acknowledgement receipt na nakitaan umano ng irregularidad gaya ng pirma ng isang Mary Grace Piatos na ayon sa PSA walang record ng kapanganakan, kasal o pagkamatay. We expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial. So, yun pa lang mga kababayan, talagang nganga talaga si Sara dito. Actually, mga kababayan, nagpa-panic mode na yung kampo ni Sara ngayon. Biruin nyo nga, siyempre, pag natuloy yan ngayon at napasok na sa Senado yan, tapos na yan doon, itatrial na yan sa Senado. Siyempre, ang unang tatanungin ng tao dyan, sino ba si Mary Grace Piatos? Paano nila iharap yan? Yan ang tanong ngayon kung sino si Mary Grace Piatos. Kasi kung ang isasagot nila dyan, si Mary Grace Piatos ay si Kent Garcia, bakit ninyo nilagay doon na Mary Grace Piatos may pirma-pirma pa? So, ibig sabihin, niloko ninyo ang COA. Dapat, kung si Kent Garcia pala ay si Mary Grace Piatos, dapat Kent Garcia ang nilagay doon. Bakit magawa pa kayo ng alias? Di ba?
Bakit may alias pa? Yan ngayon mga kababayan, ang isa sa mga katanungan kung paano nila ipaliwanag si Mary Grace Piatos. Yeah? Kasi according sa pananaliksik ng Congress ay walang birth certificate, wala ding death certificate kung namatay man. At pangatlo, wala ding record. Kung code name lang ang Mary Grace Piatos, edi sana walang pirma. So kaninong pirma 'yun? So ibig sabihin, niloloko nila ang taong bayan. So, kung sino man yung iba na may confidential funds, pwedeng gayahin, di ba? Pwede silang makapanglinglang. Kung nilinlang nila ang COA diyan sa peking pangalan ng Mary Grace Piatos, so ibig sabihin, may possibility na peke din yung mga resibo na ni-represent nila na milyon-milyon ang halaga ng pinagagastusan. At biruin mo, kung ikaw opisina ng Vice President ang hinahawakan mo, bakit ka bumili ng 10 unit ng Bolt? Saan mo gagamitin yung 10 unit ng Bolt? Sige nga. Bakit ka bumili ng 10 unit ng Bolt? 10 kabinet ng Volt? Sige nga. Opisina ka ng Vice President, hindi ka bangko. Bakit may 10 unit ka ng Volt dyan sa Office of the Vice President? Diba? Bukod dyan mga kababayan, 2 impeachment ang sinampa. Masusundan pa. Naku po mga kababayan. Ito po pakinggan ninyo. Masusundan pa mga kababayan. Sabi ni Laila de Lima. Ito. In other words, maraming options right now ang available pa, considering na wala pang initiation process na nangyayari. Hindi pa nagsisimula ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit na ipadala na ni House Secretary General Cheloy Garafil kahapon, February 5, ang 2 complaint sa tanggapan ni Speaker Faustino Bogie III. Kaya maaari pang maghain ng ibang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang narito ang fast-track mode ng initiation ng impeachment o ang paghahain ng reklamo ng at least 1/3 ng kabuoang bilang ng House members. Ayon ito kay House Public Accounts Committee Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Bagaman walang naririnig na ganitong efforts ngayon sa Kamara, ayon naman kay House Deputy Minority Leader at Mameng Liberal Party List Representative Laila de Lima, handa siyang suportahan ang ganitong hakbang. Endorser ang kongresista ng ikalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasi mas madali na yon. Hindi na kailangan sa second stage, third stage. So mas mapapabilis. Kaya mas actually prefer namin yan. Gayunman, nagpahayag naman ng tila agam-agam si House Committee on Justice Chairperson Batangas 2nd District Representative Jervil Luisro kung ganito ang isusulong na proseso sa Kamara. Ito ay lalo na't hindi pa naamyendahan ang panuntunan ng Kamara sa impeachment. Kasunod ito ng desisyon at resolusyon ng Korte Suprema. So sa madaling salita mga kababayan, ito gusto kong i-explain. Madali lang, yung impeachment ni Sara ngayon, matagal na yung 1 linggo. Bakit? Ganito yan. Merong complainant. Pagdating ng complainant, ipinasa kay Secretary General ng Kamara. Pagdating doon kay Secretary General, ipapasa yan kay Bogie D. Pagkakaalam ko mga kababayan, pinasa na po kay House Speaker Bogie D. Nandoon na, natanggap na niya. So ngayon mga kababayan, pag natanggap na yan, katulad kay PBBM, 'di ba? Hiniring na agad. So ngayon, ang gagawin yan, babasahin isa-isa, i-hearing, tapos tatanungin kung sino ang papayag na ma-impeach at pumirma. So kung naalala ninyo mga kababayan, tinanong nga ni Luistro yung patungkol kay PBBM, marami namang pumirma na hindi nila i-impeach si PBBM kasi nga wala mang substance yung mga reklamo. So ito mga kababayan, itong kay Sara, talagang mahihirapan po dito magbasura ang Congress kasi kadalasan po sa mga complainant ay mga kongresista. So ngayon mga kababayan, syempre doon na nila isa-isahin. So pag na-check na yan, ganyan na, pag napatunayan at may grounds, pumasok yung 1, 3, 4 na grounds, pipirma na sila ngayon kung sino ang mga kongresista na ma-impeach si Sara. O wag na tayo magtaka kasi yung nakaraan, na-impeach na siya dyan. So ngayon, hindi na tayo magtaka, mai-impeach pa rin siya. Automatically yan, 100%. So ngayon, pag once na na-impeach na si Sara,
result na agad, no? Ngayon, hapon na to, inimpeach na siya. Bukas ng umaga, ipapasa agad yan sa opisina ni Tito Sen. Pagdating dun sa opisina ni Tito Sen, pagka-umaga naman yan, ay yung naka-archive na impeachment trial niya dun, tuloy-tuloy na yon. Wala nang ibang pagdibatihan ng Senado. Wala nang ibang yung katulad sa ginawa nila noon na may mga umiiyak-iyak pa, tapos meron pang nagsasabi ng mga Bible verse, di ba? Kung naalala ninyo nung in-archive ito ni Chis Escudero, kung ano-anong palusot nila, tinagalan talaga nila para hindi ito matuloy. Ngayon mga kababayan, wala na silang pagbubutuhan at pagdidibatihan. Bubuksan na yung naka-archive. Kung naalala ninyo mga kababayan, nandun po ang naka-archive. Wala na pong, pagdating kay Tito Sen yan, yung naka-archive, kukunin na lang yun doon sa lumang baul, diretsyo na yan, busisihin isa-isa. Kukunin na yan at busisihin na isa-isa. 'Di ba? Wala nang mga kababayan, wala nang debate-debate katulad ng naalala ninyo na sabi ni Bato, sabi ni Bongo, sabi ni Robby, ni Aimee, ganyan, kung ano-anong pinagsasabi nila. Wala na yon mga kababayan. Kasi ang gagawin ngayon, pag na-impeach or tapos na sa process dito sa Congress, itong impeachment ni Sara, pagpasa niyan sa Senado, pag tinanggap na ni Tito Sen yan, pag pirma ni Tito Sen, automatic kakalkalin na yung mga naka-archive. So ano nga po bang naka-archives dyan, Ken? Ano ba yung kakalkalin? Unang kakalkalin dyan, yung 7 articles of impeachment. So 7 po yan. Unang kakalkalin dyan mga kababayan, yung mga bank account. Yung mga bank account nila Sara Duterte. Kung bakit merong 2.6 billion na pumasok, na mga pera mula sa drug lords na ipinasa ni Trillanes kasi isa yon sa mga grounds. At bakit saan galing itong pera na hindi mapaliwanag nila na bilyonis din, na joint bank account ni Digong at ni Sara? Pangalawa, saan nila dinala itong 612 million confidential fund? Sa madaling salita mga kababayan, wala nang debate-debating mangyayari dyan. Didiritsuhin na lang yan. So, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no? Impeachment ni Sara Duterte, masusundan pa daw ng isa. Di ba? Masusundan pa ng isa yan. Mga kababayan, sabi nga ni Senator Laila de Lima. Ito. Pakinggan natin. Masusundan pa Kamara bukas na tumanggap ng impeachment complaint. Na nagdedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment na inihain ng 19th Congress ng Kamara laban kay VP Duterte. Kaya lang, I am really saying that the necessary caution needs to be observed, no? Kasi dyan nagkaroon ng requirement ang ating Supreme Court in the first decision, and then with respect to the recent resolution, you would remember, in-emphasize nila yung need na ang evidence must be attached to the impeachment complaint and that the same must be sufficient to support the impeachment complaint. Posibleng may maghain pa ng panibagong reklamong impeachment laban kay VP Duterte sa Lunes, February 9. May 10 session days naman si Speaker D. III para isama sa order of business ang reklamong impeachment matapos matanggap ito. May 3 session days naman para ma-refer ang reklamo sa House Justice Panel. Samantala, kasalukuyan na ring binubuo ng House Justice Panel ang committee report nito sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong ideklarang insufficient in substance. Target itong aprobahan ng komite sa Lunes, February 9 at isumite sa plenaryo ng Kamara. So may ano pa nga mga kababayan, may hahabol pa nga na complaint, 'di ba? So yun na nga mga kababayan, Diyos ko po, mahirap-hirap talaga ito mga kababayan. Alam nyo ito ang tanging gagawin lang talaga ni Sara, mga kababayan, either mag-resign siya para makatakbo pa siya sa 2028, or pakakapalan niya ang mukha niya at panatilihin niyang vice-presidente siya, at kapag na-impeach siya dyan, ang mga mangyayari po, ganito mga kababayan 2 rason po ito.
kung gusto ni Sara na maging presidente siya sa 2028, no, at malinis ang kanyang pangalan, ang tanging gawin niya, mag-resign siya bilang vice president. So kapag nag-resign siya, sa 2028, makakatakbo pa siya. Kasi, syempre, nag-resign na siya. So, mawawala itong impeachment complaint sa kanya. Yung mga i-final nitong mga kalaban niya na nagpapa-impeach. Yung Makabayan Black, si Dilima, yung Tindig Pilipinas, ng apo ni Ninoy at ni Cory. No? So, ang mangyari dito, mabubura lahat yan. Magiging bulaklakens na lang. Oh. Kasi nag-resign na siya eh. So, once na mag-resign si Sara ngayon, no? Sa 2028, pag tumakbo siyang presidente, pwede pa. Kasi nga, nag-resign naman siya. So, walang impeachment nangyari, walang matatanggal, walang masisibak, walang matatalsik. Pero, mga kababayan, kung siya ay manatili bilang vice-presidente at pakapalan niya ang mukha niya, ito po ang mangyari. Kung siya ay ma-impeach, convicted, na-impeach, ang rason at ang resulta kasi mga kababayan, kapag ka ang isang isang politiko na impeach or natanggal, ang kanya pong power ay mawawala. At bukod doon, maskin magiging tanod siya sa barangay sa Davao, hindi po siya pwedeng tanggapin na. Maskin tumakbo siyang kagawad, chairman sa purok, tagapulot ng basura sa kalsada ng barangay, maskin mga kababayan, secretary man lang or basta daycare center teacher, kahit mag-teacher siya sa daycare, once na pag sinabi nating government agency ay hindi na po siya pwedeng pumasok. End na po ang kanyang career kung siya ay ma-impeach. Pero, mga kababayan, kung siya ay mag-resign sa ngayon, habang wala pa yung impeachment, hindi pa napasok, hindi pa na umpisahan, so, ang mangyari dyan, mabubura yan. Yun nga lang, mawala na siya sa power bilang Vice President. So, pagdating ng 2028, pwede na siyang tumakbo. Kasi hindi na siya pinagbawalan, hindi na siya na-impeach eh. Ngunit mga kababayan, sabihin natin, nag-resign siya. Tapos, para sa 2028, pwede siyang tumakbo. Eh, ang problema mga kababayan, hindi pa rin siya makakatakas. Bakit? Tad-tad po siya ng kaso sa ombudsman. Di ba? Hindi po siya makakatakas mga kababayan. Kasi bakit? Kahit sabihin natin na nag-resign siya para makalusot sa impeachment, para hindi siya matanggal. Mag-resign siya para hindi siya ma-impeach. Para sa 2028, pwede siyang tumakbo. Eh, ang problema mga kababayan, sangkatutak, sangkaterba na kaso po ang isinampal kanya ng grupo nila Trillanes at iba pa sa ombudsman. So, hindi nga man siya na-impeach, makukulong din naman siya. Alam niyo, walang takas si Sara. Alam niyo yung para siyang lumusot sa kabilang bakod, pero ang nagmamayari isa lang. Di ba? Parang, merong isang building. Ang ano lang pagitan is tela. Halimbawa, trapal. Merong isang building, hinati sa dalawa, pero ang paghati is trapal. So, pag binangga mo yung trapal, paglusot mo, nandyan ka pa rin sa building na yan. Walang nangyayari. Diba? So, sumuko, umano ka, nag-resign ka bilang Vice President para kahit papano magiging presidente ka sa 2028. Eh, yung problema, kahit mag-resign ka, may kaso kang nakabinbin sa ombudsman. Matigil nga ang impeachment, hindi ka na-impeach. Paano naman yung kaso mo sa ombudsman na isang katerba din? Tambak-tambak, napakaraming ebidensya nun. Diba? So, ang mangyari, mga kababayan, kung may anomalya man, walang lusutan, sabi ni Amy. Ulitin ko mga kababayan. Dalawa lang mga kababayan ang gagawin ni Sara. Para hindi siya ma-impeach, para hindi siya mawala ng power at pwede pa siyang tumakbo sa 2028, mag-resign siya. Pero mga kababayan, ang problema lang, kung mag-resign siya, ito po mga kababayan, ito. Paano tong sinabi? Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi
na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Like po Nakita tayo. naman ninyo sa COA, Mhm. sa katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds Sir Mario sa Cornelio po. Supreme Court. Mm. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Oh. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Oh, 'di ba? Kumbaga, hindi magkaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ganito yan na, ulitin ko. Hindi siya mag-resign, pakapalan yung mukha niya. Ituloy ang impeachment. Doon sa impeachment, pag kinalkal isa-isa yon, syempre, mag-file ng motion for reconsideration yan. Halimbawa, yung mga kinalkal sa Senado, kung saan galing itong perang ito, yung pogo, yung drug money, tapos itong tawag dito, yung confidential fund niya, kung sino si Mary Chris Piatos. So ngayon, ang mangyari mga kababayan, nahatulan na siya na guilty ng Senado. Ngayon, ang gagawin ng grupo nila yan, ni Sara, ng kampo niya, mag-file sila ng motion for reconsideration na hindi totoo yan kasi sa Senado lang naman yan, dapat korte lang, no? Sa trial court lang ang magsabi na ikulong si Sara kasi mag-file yan sila. Siyempre, this is yung abogado eh. So mag-file yan ngayon ng motion for reconsideration na hindi nila ganito, hindi pwedeng ganyan kasi Senate lang naman kayo, hindi naman kay korte, katulad kay Kibuloy, di ba? Ang ginawa nila. Hindi pwedeng ikulong si Kibuloy kasi Senado lang yan, hindi yan korte. So sinampa doon sa Pasig, RTC branch. Pagdating doon sa Pasig, ayun, tsaka pa nagkaroon ng warrant si Kibuloy. Kasi nga, itong Senado, courtroom. Hindi naman sila Korte Suprema. So, ganyan ang gagawin nila, Sara. So, ngayon, ano ang panlaban? Ano ang panlaban dito pag nag-file ng motion for reconsideration ang grupo ni Sara o kampo ni Sara dito sa Senate na nakalkal na at napatunayan na may ninakaw, may tinago, may faking dokumento, may ganyan-ganyan. So, ngayon, mangyari mga kababayan, lalaban sila. File motion, hindi naman yan Korte Suprema. So, hindi kayo makakapagpakulong kay Sara at hindi nyo matatanggal si Sara. Ano ang panlaban ng Senado dyan? Eto na. Yung mga i-final kay Sara, doon nila Trillanes, nila Dilima, ng Duterte Black, ng Makabayan Black at ng Tindig Pilipinas ni Kiko D. Aquino. So, iniimbestigahan yan ng ombudsman. So, kung ang mga pag-iimbestiga ng Senate doon sa naka-archive niyang impeachment ay nag-match doon sa kaso na i-final sa ombudsman nila Trillanes, wala nang labas si Sara dyan. Matutuluyan talaga siyang ma-impeach. Kasi kung matatakasan man niya at mag-motion sila dito sa Senado kasi hindi nga korte, pero yung i-final nila Trillanes sa ombudsman ay nag-match doon sa pagkalkal. So, imposibleng hindi mag-match yan mga kababayan. Imposibleng hindi mag-match ang mga ebidensya na naka-archive sa Senado at doon sa mga isinampa nila Trillanes sa Kongreso, sa ombudsman. Iisa lang naman ang nag-file, si Trillanes din. Kung ano ang inilabas ni Trillanes na evidence dito sa Senate na naka-archive na impeachment, ganun din ang i-file ni Trillanes doon sa ombudsman. So, imposibleng hindi mag-match ang investigasyon yan. 'Di ba? Kasi ano ang pagbabasihan nila doon? Yung mga sinabi ni Trillanes, yung bulto-bultong pera na galing sa drug lords, yung mga joint bank account, itong mga kung anik-anik, ganon din ang i-final ni Trillanes doon eh. So, magmamatch talaga. Lulusot man sila sa pag-trial sa Senate, pero hindi sila lulusot doon sa panlaban ng ombudsman. So, wala talagang, kung may anomalya man, walang lusutan. May imbestigahan talaga to ng todo-todo. Sabi ni Amy yan mga kababayan, ulitin ko So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Diba?
Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, si Aimee na nagsabi, talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Yeah? So, yan na yun ha, mga kababayan, klarong-klaro ha, in-explain ko na sa inyo.